siguro kahapon yata yun, meron ako reaction dito kay Llori eh. Pasko, di ba? Isa sa mga victims, Yes, di ba? yes, oo. Very happy sila sa naging resulta kasi yung decision na nga doon sa jurisdiction, finally na Yes. with finality, di ba? Yes. And, Matagal na to nilang hinihintay eh. 2016, 2017 pa pinatay yung kaanak nila eh. Tama. 2026 na, 10 taon na. Kaya nga, ito si Llori Pasko, dalawa ho mga televiewers natin, dalawang anak niya ang pinatay. Yes, So oo. isa siya doon sa mga talagang dumalo pa nung Yes. confirmation of charges doon sa The Hague. Ngayon, gusto ko lang alamin sa inyo, nagkaroon na rin ng desisyon. Finally, ang ICC doon sa confirmation at mukhang ito na, tuloy-tuloy na tayo sa trial. Ang projection, ano bang tingin nyo? Mukhang September, October, ito na yung itatakdang, let's say, trial na? Syempre, kung akong tanongin, gusto ko earlier than that kasi matagal na ito. Pero ang sunod kasi na process, i-appoint ng ICC presidency ang trial chamber, mga judges yan, and then the judges will convene us, yung tatlong partido, prosecution, defense at biktima, para pag-usapan yung proseso ng trial. So, I hope it won't take long. I hope sana naman masimulan kaagad, but of course, sana within this year. Pero 'di ba, attorney, papalitan yung tatlo, yung mga jury or yung jurors na Yes, yes. hindi na sila yung katulad nito sa appeals chamber, iba naman yung haharap, 'di ba, Yes, sa trial mismo. higpit ang ICC sa due process rights ng akusado. Yun naman ang wala sigurong masabi yung mga Duterte. Tama, oo. Kasi hinihiwalay nila yung judges para naman walang masabi yung akusado na natalo na ako dun sa confirmation sa iyo tapos ikaw na naman, di ba? So hiwalay yun, bagong judges ito. Okay. Tapos ang balita namin, malaki ang posibilidad kasi 'di ba, ila-live stream 'to. Yes, 'Di ba? yes. At obligatory na umattend ang akusado kasi accused na siya ngayon, hindi Yes. lang siya suspect ngayon, Yes, 'di ba? yes. Nagbago na yung labeling sa kanya. So he is obliged to appear, Yes, 'di ba? yes. Mandatory yon. And Oo. of course, appearance means physical or pwede namang nakasa ano ba yun, video conferencing, conferencing, kung Pero at pwede. least hindi niya pwedeng i-claim later on na hindi ko alam yan. Okay. Wala ako doon. So yun, at least safe. Hindi mahirap yun sa kanya, nandun lang naman siya eh. So madali Oo. naman niya pumunta siya kung gustuhin niya. Oo. Pero mukhang yun ang trademark ng mga Duterte, avoidance and absenteeism. Kasi Oo. sa Hague o sa impeachment man, hindi uma-attend, matapang magsalita, pero pag may hearing na, ayaw na Oo. umattend. Pero ang tansya nyo ba, kasi narinig ko sa interview ni Senator Trillanes, depende kasi yan, baka kasi alam mo na, ang mga tactic ng mga delaying na gagawin ng mga defense, pwedeng tumagal daw to in full trial. He is the first Asian to Yes. be tried, To be tried in the sa ICC. ganitong klase na crimes against humanity on 3 counts. Yes. Ibig sabihin, 4 to 6 years? Ganon katagal? Posible, umabot ng ganon? Based sa history ng ICC, sa ilang Oo. kaso nila, medyo Oo. tumatagal. Oo. Pero ako naman, tingin ko, ang lakas ng kaso nito, malakas talaga to. Hindi ito ganun kahirap sa trial. At yung depensa, ang tingin ko, alam ni President Duterte na pag-trial na, wala siyang ebidensyang maisasubmit para patunayan na wala siyang kinalaman sa drug war. Parang kahit ikaw pa siguro pinakamagaling na abogado sa mundo, anong ebidensyang isasubmit mo sa trial para sabihin wala siyang alam dyan, no? Ang kanyang theory na sinabi sa confirmation of charges, wala akong order, walang common plan. Iyan ay, yung mga patayan na yan, ginawa lang yan ng mga pulis at their discretion. So, I don't think the court will Yung be convinced by that na libu-libong namatay, gawa-gawa lang pala ng mga pulis. Aha. At ang masama pa doon, Danny, Aha. parang nilaglag niya ang mga pulis niya. Sabi niya dati, I will protect you, I will defend you, Laging magpapakulong. sinasabi niya sa mga pronouncement niya, sa mga magpapakulong ako. late night para na mga sa- press con niya, lagi niyang ganun, ini-encourage ngayon, niya, di ba? Yes. Ngayon, alanganin siya, nilaglag niya ang mga pulis niya. Kaya Oo. leksyon yan sa mga pulis. That's a lesson for all members of the security state forces. Do not obey an illegal order kasi darating ang panahon kapareho kayo ni General Palpara na nakakulong ngayon at kay Duterte na nakakulong din ngayon. Attorney Neri, isa dun sa mga inilalakad ngayon at saka parang ina-arrange nila, dun sa live stream, meron din daw mga live interpreter doon na in Filipino magsasalita. Siguro that would help, di ba? Parang may mga ganun ako naririnig. Yes. Isa yan sa mga, let's say, wino-workout ba, na para at least maintindihan, hindi lang na puro English yung mode of, di ba, Yes. conversation doon sa Last year actually, proceedings. Danny, last year nag-open na sila ng applications ng job, ng trabaho na sa marunong mag-Filipino Yun, at marunong mag-Cebuano. Dalawang language ang kanilang. So, malaking ano yan, di ba? Malamang may mga Pilipino na nag-apply doon sa ICC at bahagi na ngayon ng ICC, kumbaga interpreters. Will you be there personally sa trial? Yes. At saka, ilan ba? Kasi ang parang lumulutang
mga 585 ba victims na pupunta doon or witnesses? How many are we expecting na talagang ipinatawag na ICC para umarap? Ako nandun ako sa confirmation. Kami ng mga lawyers Yes, ang yes. bahagi ng Sila legal Butuyan, representatives. di ba? Oo, Sa sila kami Andres. magkasama kami ni Joel Butuyan, si Gilbert Andres, Yes, yes. ako, si Attorney Chrissy Conti, at may iba pa. Oo. Ngayon, of course, depende sa pamasahe, Danny. Pupunta kami doon sa Hague. Oo. Ang mga kaanak ng biktima, 539 ang recognized, ang ka-register ngayon. Victims. 539 victims. Oh, dami, Pero no? syempre hindi namin kaya yon. In fact, nung confirmation, humingi kami ng mga donasyon sa mga human rights advocates at justice advocates. Mga 2-3 lang na victims yung nakayanan. Ako nga, Dani, nakikitira lang ako sa kaibigan sa Hague kasi wala namang kami Pero pang hotel. ang gobyerno hindi nag-shoulder ng expenses sa ganyan. Hindi Kasi yan, para walang masabi, no, na talagang on your own NGOs ang tumutulong sa inyo. Yes, hindi siguro namin tanggapin 'yon kasi syempre, hindi magandang ting sabihin ng mga ni Duterte, funded pala kayo ng gobyerno. Yes, In any case, depende kung ilan, but of course may karapatan ng mga biktima na maging present sa hearing. Nakalagay yan sa rules ng Rome Statute. So we'll see kung ilan ang pwedeng mapadala sa hearing. Oo. Ito baka makalimutan ko, napaka-importante kasi nito. It's very likely it could happen, di ba? For now ho ba, kasi ngayon hindi na tayo member sa Rome Statute ng ICC, di ba? Nag-withdraw tayo ng 2019. Yes. If, let's say, dahil front-runner ngayon si Sara Duterte, and if she wins in 2028, Yes. ano ang likely scenario? Do you think the President would you convince the President na mag-join in ulit tayo? I-repeal lang natin yung, let's say, doon sa batas na pinirmahan na nag-withdraw tayo at we can again join sa ICC before his term ends? Would that help? Or what would happen if kung hindi tayo mag-join uli and Sara would eventually, Yes. di ba, vote for na ibasura yun? Well, una muna, yung withdrawal, hindi na kailangan pirmahan para ibasura yon. We can just signify our membership ulit. Hindi kailangan bakit ibasura presidente yun. yun Ang sabihin lang ni President Marcos, we we want will to join. sign, we want to rejoin, so i-deposit lang yung document of ratification kumbaga doon sa ICC. Tapos na yon. No need for mahabang proseso yan. Walang need ba ng concurrence ng Senate dyan? Well, may concurrence ang Senate dati sa pag-join natin. Oo. Walang concurrence ang Senate sa pag-withdraw. Therefore, para sa akin, no need. Kasi hindi mo Kasi nung nag-withdraw tayo, wala namang concurrence hindi ng ka Senate. nagpahingi ng concurrence. So para sa akin, in fact, ang aking legal theory dyan, the concurrence remains. Kasi the Senate never gave its approval sa withdrawal. Secondly, kahit magpresidente pa si Sara Duterte, the case is there. Hindi na yan mawi-withdraw ng presidente ng Pilipinas. Ang kaso, hindi sila mag-cooperate sa ICC, pwedeng tumagal ng konti pa, but hindi nila mabawi yon. Kaya kay President Marcos, sana mag-cooperate ng Pilipinas sa ICC para mas madali ang trial at ang hustisya maabot ng mga Pilipino, constituents mo yon, Mr. President. Mga Pilipino yon, maabot yung hustisya. Kasi pag the moment na hindi mag-cooperate ang gobyerno, di syempre yung dokumento, halimbawa, Quadcom documents, o di sana naman forthcoming na yung Quadcom documents. Marami namang dokumentong na-submit doon at hindi na kailangan ng mga authentication, official copies na para mabilis na mapresenta ng prosekusyon. But in any case, nasa kay President Marcos yan. Pero ako, if I were him, unsolicited advice, sabihin mo na mag-cooperate kami sa ICC because it's the requirement ng international law. We're bound Lalo by ngayon, that. full trial na. Correct. It's only parang logical for the president now to make a pronouncement Yes, na kasi we have plans to rejoin. As long as he continues to say na we don't recognize Interfere, the ICC, di na-fuel niya tuloy ang narrative ng mga Duterte na kinidnap. Sinasabi ni President Marcos, wala kayong jurisdiction dito sa amin. O di, lalo mong ginatungan yung sinasabi ni Duterte at supporters niya na kinidnap lang kami, therefore. Wala palang jurisdiction. So, ako, prangkahin na ng Presidente na hindi, sige, mag-cooperate kami but that's the requirement of international law. Ano ba naman ang mukha namin na invite kami ng mga investors dito tapos hindi namin susundin yung obligasyon namin under the Rome Statute. Kasi nakalagay sa Rome Statute yan na kahit nag-withdraw pa kayo, mag-cooperate ka sa ICC. Hindi, pero nga kung mag-cooperate, ibig sabihin, mas lumalakas ba ang posisyon natin kung mag-rejoin tayo? Ibig sabihin, Better if ever, yun. Better yun. mas tingin mo na kung mag-rejoin tayo, whoever takes over, mas may posisyon tayo na walang mangyayari. Pero Yes. pero sinabi mo na rin
an attorney, regardless kung may gawin ng presidente or may gawin ng administrasyon ngayon, Yes. hindi na magagalaw kasi nandoon na. Yes. Ibig sabihin, tumatakbo na yung proseso. Yes, tama yun. Even if who takes over like a Sara presidency. Whoever takes over. Pero ito ang isang importante dyan, Danny. Pag mag-take over si Sara, kung sakaling manalo Oo, kaya siya, at nga. tingin ko, Oo. hindi pa yan sure. Oo, hindi But pa anyway, sure. Oo. kung manalo siya at tutugisin niya ang lahat na nagpa-impeach sa kanya, lahat ng yung presidente, kami na mga abogado, biktima, mabuting nasa ICC tayo. Yun Para na nga hindi si- niya pwedeng ulitin yung ginawa ng tatay niya, di ba? So, actually, it's to the interest of the current administration. Yun ang sinasabi ko na it's to their advantage kasi at least Correct. mawawala na yung pagmamalabis uli. Correct. 'Di ba na Correct. ICC will be there to protect pa rin yung Oo. further actions. Oo. Kasi nasa na ngayon si former Oo. president, 'di ba? Ngayon, pag wala tayo sa ICC, o di, barabarabay na naman to tayo ulit. Oo. Patayan naman kaliwat kanan, di ba? So, ayaw nating maulit yun eh. Oo. So, kaya sa akin nga, kay pro Duterte ka, pro Marcos ka, o pro Lenny ka, ayaw mo nang maulit yung Oo. ganong kaliwat kanan na patayan, lalo na kung tatamaan na ikaw at this time. So, yeah, I hope the President Marcos will, for so many reasons, return to the ICC. Mhm. Pero sa ngayon, as it is going, no, punta na tayo dun sa, kasi sabay mukhang ang trial before the year ends, pati yung trial sa Senate, mukhang tutuloy na rin dahil mukhang more than, ang bilang na nga nakikita namin sa House, dahil meron na raw yatang probable cause dahil sa mga testimony nila ng AMLAC. Di ba, may discrepancy na, di ba, dito Yes, sa yes. Justice Committee hearing, sa impeachment, yung AMLAC, yung SALN, yan ang Yes. Ombudsman, may mga discrepancy, 6.7 billion, supposedly, pumasok na suspicious transactions. Tingin mo, with all this live stream activity, the numbers will definitely dwindle to disadvantage Yes, of the Vice yes, President. yes. Oh. Ang pinaka-crucial sa Pilipino, of course, human rights, crucial din yon. Oo. Pero sa Pilipino, ang pinaka-crucial na ayaw ng Pilipino, korupsyon. Oo, tama. Yung martial law, EDSA Oo. 1, EDSA 2, korupsyon ang major issues issues din doon. At even kay Gloria Arroyo, nag-teeter siya, negative siya sa survey, Oo. korupsyon yon. Ito, korupsyon ng mga Duterte. So, it will definitely dwindle. It will definitely dwindle. Lalo na, halimbawa, pag nalaman na ang drug war sa ICC, funded pala ni President Duterte coming from public funds. So, grabe ang ano ng tao dyan, na pera namin, ginamit mo laban sa amin. Ito naman kay Sara Duterte, confidential funds, o kung saan na waldas, di ba? Nakuha na natin yung sa Napoles dati. Anong Yeah. Napoles is the same story. Merong pondo, 10 billion pesos, pinamigay mo sa beneficiaries na non-existent. Kinuha lang sa directory ng Napoles, di ba? Ang mga pangalan ng kunyari tumanggap ng ayuda. Dito naman kinuha sa mga mall, sa mga fast food chains, di ba? Mga Mary Grace Piato. So, I think the Filipino people will not take it sitting down, lalo na napakahirap ng buhay ngayon. Tapos nanakawan mo ang pondo ng bayan na sana para sa libreng gamot, libreng paggamot, libreng edukasyon na nawala dahil sa kasakiman ng ilang public officials na nagnakaw. Pero- And for me, it doesn't matter who, whether Duterte, Marcos, or saang kampi ka pa dyan, hindi ka dapat magnakaw sa taong bayan. That's the worst thing you can do as a public official. Pero nababantayan nyo, dun sa last Okta research, nagnanaro na kasi yung gap Yes. Pero although si former Vice President Lenny, mukhang ayaw naman yan tumakbo, pero 12 points na lang. Yes. With all these mga developments na kay Madriaga, itong sa AMLAC, itong kay Trillanes na testimony sa Justice Committee, ano ang basa mo? Confident ako dyan, babagsak yan. Kasi in the first place, ang impeachment, malakas ang mga nilalabas na So, ebidensya. feeling mo talagang yung threshold na probable cause, lagpas-lagpas na. Dito sa impeachment. Oo, Yes, kaya nga, yes, kasi yes. sinasabi nga ni Luis Ro, wala pa nga yung threats na papakinggan pa nila sa April 29 next Yes, week ng NBI, di ba? Na Yes. lahat naman napanood talaga yung Yes. threats against Counsel ako sa isang impeachment Kaya complaint. nga, kaya gusto ko rin itanong Siyempre, noon pa lang sa pag-file namin, sabi namin, more than probable cause na to. So, sufficient to convict. In fact, kaya lang, dumaan ang House sa proseso. Sige, that's the right of the House na dumaan sa isang proseso para hintayin naman ang sagot ni Sara Duterte. Hindi naman pala sumasagot, ayaw naman pala umattend. So, it's Sara Duterte's right naman na to attend. Yun lang, risky yan Kasi pag nag-declare ang House ng probable cause, hindi na siya pwedeng umangal na ba't kayo nag-declare ng probable cause, mahina, hindi ka umattend pero mukhang haharap yata sila, sabi nila yung proper forum is trial sa Senate. Well, Doon actually, sila, that's wrong.
The proper forum is wherever the case is being heard. And the Ito, House probable cause Committee naman, oo. is a Is proper task. forum also, di ba? Dalawa ang forum dito sa impeachment eh. The first is yung impeachment mismo. The second is sa Senado, conviction on an impeachment trial. Both of them are proper forums. So ngayon, kailangan ginagamit nila ang traditional, Dani, na sagot ng lahat ng politikong kinakasuhan namin dati noon pa na sa korupsyon. It's politically motivated. Ako, Dani, sige, sasabihin ko pa yan. Sige, politically motivated, i-grant na natin yon. Pero sagutin mo pa rin. Oo. Saan mo Oo. ginastos yung pondo, di ba? Sa akin. Pero sinagot nila sa press conference si Ano Attorney sabi Powa. Di ba nakita mo ba yung sinasabi niya? Doon sa ano yan, hindi naman Sa dispute others. niya and others. So ibig sabihin Ito, kaya hindi ito. naman naka-indicate yan na walang bank di ba, na records. Klaro sa ating batas na sa SALN sabihin mo ang cash on hand or bank accounts. Hindi nila sinabi. Ang sagot nila nasa double Doon sa entry, NAD, double entry. Ay, hindi pwedeng others. Di lahat na lang pala ng public official, hindi niya sasabihin yung bank account niya, tapos pag nabisto siya, sabihin, nasa others. No. The law requires you cite it. Yung ordinary, Specific, no? Sa correct. SALN, di ba? Yung ordinary, yung teacher, yung municipal clerk, magdi-declare ng bank account niya sa SALN, tapos ang vice president, hindi. Ano siya, Diyos? Oo. Di ba? Secondly, nung sinabi nilang defense nila na double entry lang, sumobra naman yung billion, ako, it doesn't matter. The fact is, inamin mo, yan ang fatal mistake nila, Vice President Duterte, inamin nila na may bank account pala sila. O, di, nagsinungaling ka na sa SALN mo. I mean, it could be billions, it could be millions, it could even be thousands. The fact is, hindi mo dineclare yun. Tapos na siya doon pa lang eh. Fatal mistake actually sa kanila, yung double entry, sana dininay na lang nila. Wala kaming bank account. Oo. At saka lalo pang nakita ko, nababash sila sa social media dahil nagpapaliwanag sila sa media when they had that opportunity na umappear at para ipaliwanag nga, di ba? Kasi empty chair ang kaharap ng Ako Justice naman, Committee. hindi di ba? ko siya tatanggalan ng karapatan na hindi umapir. In the same way, si Duterte, hindi nag-appear sa Hague, karapatan niya naman yun. Pero wag ka nang umagal pag may probable cause findings kasi sabihin mo, wala namang probable cause. Tapos, nandun ka dapat eh. Anyway, hindi naman yan one-sided affair kasi may mga congressman naman sila na supporters na nag-argue on their behalf. So, more or less nalabas din yung punto niya. Bago kita bitawan kasi sinisenyasan na ako dito dahil Yes. napaka-interesting na ating dito exchange. Anyway, yung isa sa mga pinunto ni Senator Trillanes, kung pwede siguro doon sa trial stage, pwede nyo bang iobliga na magkaroon ng restitution? Bayaran ang mga biktima? Pwede ba yung ilaban sa ICC? Kaso yan. Sa kaso mo isampa yan. Kaya Because nga, during the course of the trial, pwede yan? Hindi. No, the impeachment complaint is only for dalawa yon, removal from office and perpetual disqualification. Kaya kahit mag-resign si Sara, Hindi, yung sa ICC, Hindi. yung kay sa former ICC. President Duterte. Balik tayo. Oo, kasi may mga victims tayo. Yes, may restitution yan, may reparation yan. Oo. Ang lahat na nakaregister ng biktima Oo. ay pwedeng magkaroon may victims fund kasi na i-reparate sila. At may mga kaso na ang ICC naglabas ng pondo para sa mga biktima. Yun nga, importante ring ma-register ka doon sa ICC. Hindi, pero ibig sabihin, ang magbabayad yung estate ni former President Duterte? Yes, may ano may yan. ganun Pwedeng yan? Sa course ng trial niya doon? Yes. Pwedeng i-prove yan doon. Yun na nga eh. Oo. Oo. Sa impeachment, akala ko sa impeachment, Hindi. wala yun. But doon sa ICC, yes. May reparation yan. May victims fund ang ICC. Edi ang laki din ng magiging problema pala ni former President at saka ni VP Sara. I hope totoo yung sinabi na billions and billions kasi malaki din ang pupunta sa biktima pag billions pala yung nasa Yeah. bank account niya. Nako, maraming salamat, attorney, sa oras ninyo at sana hindi itong huli, no? At yes, Danny, anytime. marami pa tayong pwedeng dahil matagal-tagal pa itong developments ito Yes. moving forward.